Isang binatilyo ang tumayo sa gitna ng kasal. Hawak ang isang puting sobre, nanginginig at umiiyak. At sa sandaling inilabas niya ito, parang may pumindot sa mute button ng buong simbahan. Mataas ang kisame ng lumang simbahan sa bayan ng San Rafael. Tumatalbog sa bato ang malamyos na tugtog ng organ habang ang mga bisita ay nakaupo ng maayos sa kahoy na pews. Karamihan ay nakabestida at barong. Sa harap, sa mismong gitna ng altar, nakatayo ang groom na si Daniel Vergara, nakakremang suit, gwapo, seryoso, halos hindi mapakali. Sa tabi niya, nakaputi at tila diyosa sa ganda ang bride na si Alessa San Juan, nakalusot sa mahabang belo, nangingiti habang pinagmamasdan ang aisle. Mula sa may pintuan ng simbahan, naglalakad papasok ang dalawang maliliit na flower girl, sabay tapon ng petal sa pulang carpet. Lahat ay maayos, lahat ay perpekto. Maliban sa isang batang nakatayo sa likod, suot ang simpleng dilaw na polo, pawis na pawis kahit malamig ang loob ng simbahan. Si Noah, 13 anyos, payat, may mahahabang pilik mata, at sa magkabilang palad, mahigpit na nakahawak sa isang puting sobre na parang yun na lang ang natitirang bagay sa mundo niya. Habang nagsisimula ng magsalita ang pari, humigpit ng lalo ang kapit ni Noah sa sobre. Naririnig niya ang bawat salita tungkol sa pag-ibig, pangako, katapatan, pero tila ibang boses ang umuugong sa ulo niya. Isang boses na marahang nagsasabing, "Noah anak, kung dumating ang araw na ikakasal ang Tito Daniel mo at alam mong hindi na niya kayang magsabi ng totoo, ikaw na ang bahala. Dalhin mo ang sobre." Boses iyon ng nanay niya, si Mia. Ang nanay niyang inilibing lang nila 2 linggo ang nakalilipas. Ilang buwan bago ang kasal, ibang-iba pa ang buhay ni Noah. Simpleng buhay nila ni Mia sa maliit na inuupahang apartment sa Maynila. Si Mia, 35 anyos, single mom, nagtatrabaho bilang kahera sa sari-sari store sa kanto at minsan ay naglalabas sa kapitbahay para may pandagdag. Lumaki si Noah na ang alam lang niya, maagang iniwan ng tatay ang nanay niya. Kapag tinatanong niya, palaging sabay ngiti at iwas ang sagot ni Mia. "Ano ka ba anak? Hindi mo naman kailangan ng tatay para maging buo. Nandito ako at nandyan si Tita Joy mo, si Lola Corazon. Marami kang pamilya." Pero may isang taong mas kakaiba sa lahat. Si Tito Daniel. Ang pinsan daw ni Mia, pero mula pagkabata, parati itong nandyan sa mga espesyal na araw ni Noah, sa mga recognition day, birthday, at kahit simpleng Sabado na gusto lang nilang kumain sa karinderya. Si Daniel ang laging pasalubong ng laruan, ng bagong libro, ng masarap na burger. "Masyado mo akong pinapaboran, Tito," biro ni Noah minsan. "Hindi," sagot nito, sabay kurot sa pisngi niya. "Ganito talaga kapag pogi ang pamangkin. Bonus na lang yung matalino ka." Minsan sa sobrang saya ni Noah, napapatanong siya sa sarili. Isang taong parang tatay sa akin, si Tito Daniel. Bakit hindi na lang siya ang naging tatay ko? Hindi niya alam na mas malapit sa katotohanan ng tanong na iyon kaysa sa akala niya. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Noong unang inanunsyo ni Daniel sa pamilya na magpapakasal na siya kay Alessa, masaya si Noah. Sa isang simpleng salo-salo sa bahay ni Lola Corazon, nag-angat ng baso ang binata. "Ma? Joy? Mia? Noah?" Nakangiting sabi ni Daniel. "May sasabihin ako." Sinagot na ako ni Alessa. "Ikakasal na kami bago matapos ang taon." Palakpakan, hiyawan. Ako mismo si Noah ay napasigaw, "Yes! Ako po dapat ang ring bearer." Tumawa si Daniel, iniakbay ang braso kay Noah. "Ikaw ang gusto kong sa tabi ko. Ikaw ang pinakaunong pinagtitiwalaan ko, Noah." Pero sa gilid ng mesa, napansin ni Noah na biglang namutla si Mia. Nakatitig lang ito sa anak, hawak ang baso ng tubig, parang may iniisip na mabigat. Kinagabihan sa kanilang apartment, habang nagsasampay si Mia sa likod bahay, lumapit si Noah. "Ma,
Ayaw mo ba kay Alisa? Tanong niya, diretso. Napalingon si Mia, nagulat. Ha? Bakit mo naman sinasabi? Kanina po, hindi ka masyadong nagsasalita. Nakangiti ka pero parang... Ewan, hindi tulad nung iba mong ngiti. Napangiti si Mia pero halata ang lungkot. Hindi naman sa ayaw ko kay Alisa, anak. Sagot niya, marahang isinasampay ang damit. Maganda siyang babae, mabait, galing sa mabuting pamilya. Yun nga lang, ano? Usisa ni Noah. Yun nga lang kapag may kasal, ibig sabihin may pagbabagong mangyayari. Iwimas ito ng tingin. At may mga bagay na baka hindi na mabawi kapag huli na. Hindi niya na masyadong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Bata pa siya at sa isip niya, ang kasal ay tungkol lang sa cake, bulaklak at magagarang damit. Hindi niya alam na ang kasal ding iyon ang magiging dahilan para mabuksan ang lihim na itinago sa kanya mula pagkasilang. Ilang linggo bago ang kasal, biglang bumagsak ang katawan ni Mia. Sa simula akala nila simpleng hilo lang dahil sa pagod. Pero nang sumakit na ang ulo nito ng ilang araw, napilitan silang magpa-ER. Sa ospital, habang nakahiga sa kama si Mia, hinarap sila ng doktor. May matagal nang kumakain sa kanya sa loob. Maingat ang paliwanag ng doktor. Stage 4 brain tumor. Matagal na itong nandyan, Miss Mia. Ngayon lang lumabas ang simptomas na ganito kalala. Parang umikot ang mundo ni Noah. Hindi niya naintindihan ang lahat ng sinabi, pero naintindihan niya ang isang salita. Malala. Kinagabihan umuwi si Noah para kumuha ng damit. Si Daniel ang naiwang bantay. Pagbalik ni Noah kinabukasan, tahimik silang dalawa sa kwarto. Ilang araw lumipas, lalong humina si Mia. Mas marami na siyang oras na tulog, mas kaunti ang gising. Minsan, nagigising lang siya para kamustahin si Noah. Hawakan ang kamay nito at ngumiti kahit hirap. Isang gabi, nang malakas ang ulan at halos walang dumadalaw na iba, nagising si Noah dahil sa tawag ng nurse. Noah, gisingin mo raw ang sarili mong nanay, sabi nito. May ipapakiusap daw siya sa'yo. Nagmamadaling lumapit si Noah sa kama. Nakatingin si Mia sa kisame, pero nang maramdaman ang kamay ng anak, unti-unti itong tumingin sa kanya. Noah? Mahinang tawag. Anak, ma, huwag kang magsasalita. Magpahinga ka lang. Pilil ni Noah, nangingilid ang luha. Umiling si Mia, bahagyang ngumiti. May kailangan akong gawin bago ako magpahinga ng matagal. Inabot niya ang isang maliit na puting sombre mula sa ilalim ng unan. Anak, pakinggan mo ako mabuti ha? Paulit-ulit niyang sinasabi, parang sabay na pinapakiusap at inuutusan ng anak. Ang sombring ito, hindi mo bubuksan kahit kailan, maliban na lang kung dumating ang araw na makita mong ikakasal na ang Tito Daniel mo at pakiramdam mo may hindi na niya kayang sabihin. Napakunot ang noo ni Noah. Ma, ano po to? Last will? Para sa kanya ba to? Bakit hindi na lang natin ibigay ngayon? Kumirot ang mata ni Mia, pinilit pigilan ng luha. May mga katotohanang hindi pa handang tanggapin ng ibang tao, anak. Hindi ko kayang sumabog ang lahat habang ganito pa ang lagay ko. Baka masira lang ang lahat ng sabay-sabay. Inilagay niya ang kamay ni Noah sa sombre, pinisil ng mahigpit. Pero ayaw ko ring mamatay na dala-dala ang kasinungalingan. Kaya ikaw na ang bahala. Kung sa tingin mo darating ang araw na dapat na talagang lumabas ang katotohanan, ikaw ang magdadala nito. Umiiyak na si Noah. Ma, natatakot ako sa sinasabi mo. Lahat tayo natatakot sa totoo, pero mas nakakatakot mabuhay sa kasinungalingan habang buhay. Hinalikan niya ang noo ng anak, umusal ng maikling dasal at tuluyang pumipit. Hindi man nangyari sa mismong gabing iyon, ilang araw lang lumipas bago tuluyang bawian ng buhay si Mia. At mula noon, ang puting sombring iyon ang naging pinakamabigat na bagay sa bulsa ni Noah. 2 linggo ang lumipas.
Habang patuloy ang preparasyon sa kasal ni Daniel at Alisa, si Noah na may abala sa pagluluksa. Sa bahay ni Lola Corazon siya pansamantalang tumira, nakaparada sa maliit na kwarto na dating pinaglagyan lang ng mga lumang aparador. Isang gabi, narinig niyang usapan ni na Daniel at Lola sa kusina. "Kuya, sigurado ka na ba?" Boses ni Tita Joy, kapatid ni Mia. "Ilang araw pa lang simula nang mailibing si ate, tapos itutuloy mo pa rin agad ang kasal?" Humigop ng kape si Lola Corazon. Hindi ko naman siya masisi. Matagal nang nakaplano ang kasal. At sinabi rin ni Mia nung nabubuhay pa siya na ayaw niyang maging dahilan para maantala ang buhay niyo. Tahimik si Daniel ng ilang sandali bago sumagot. "Hindi lang yon, tita," mahina niyang sabi. "Bawat araw na dumadaan, mas lalo akong natatakot." "Natatakot saan?" tanong ni Joy. "Na may lumabas na hindi ko kayang harapin." Hindi nakita ni Noah ang mukha ni Daniel, pero ramdam niyang mabigat ang sinabi nito. "May mga hindi nasabi si Mia bago siya umalis. At may mga ipinangako ako sa kanya na hindi ko alam kung kaya ko pang panindigan." Kinabahan bigla si Noah. Naisip niya ang sobre sa bulsa. Ito na ba yun? Ito na ba yung sinasabi ni Mama? Buong gabing iyon, hindi rin siya nakatulog ng maayos. Nanginginig ang kamay niya sa tuwing mahahawakan ng sobre. May pagkakataon halos buksan na niya yun, pero naaalala niya ang bilin. Hindi mo bubuksan, maliban na lang kung... At ngayon nalalapit na sa kung na yon. Dumating ang araw ng kasal. Maaga pa lang abala ang buong pamilya. Si Noah nakadilaw na polo at maayos na slacks. Sabit sa leeg ang simpleng kwentas na bigay ng nanay niya. Sa loob ng sasakyan papuntang simbahan, nakatitig lang siya sa labas habang umaandar ang mundo. Si Daniel nakaupo sa tabi, halatang kinakabahan pero pinipilit ngumiti. "Noah," wika nito, "gusto kong malaman na kahit anong mangyari, hindi nagbabago ang tingin ko sa'yo. Anak na kita sa puso ko." Napalingon si Noah. "Tito, may itatanong sana ako." "Ano yan?" Kung sakali lang po, may bagay na dapat malaman ni Ate Alisa pero pakiramdam ko masasaktan siya. Mas pipiliin niyo po bang hindi na lang sabihin?" Nagulat si Daniel sa tanong. Saglit itong natahimik, saka napayuko. "Depende," mahinalong nitong sagot. "Kung ang pagsasabi ng totoo ay magliligtas sa kanya sa mas malaking sakit sa hinaharap, siguro mas mabuti ngayon pa lang." Lalong kumabog ang dibdib ni Noah. Parang sumagot mismo ang tito niya sa tanong na kaninang-kanina pa niyang kinukuyom sa dibdib. Pagdating sa simbahan, pagkatapos ng ilang picture sa labas, naupo si Noah sa gitnang bahagi, malapit sa aisle. Sa bulsa niya, ramdam na ramdam niya ang tigas ng sobre. Habang sinasabi ng pari na, "Dito sa harap ng Diyos at ng mga taong nagmamahal sa inyo," parang sumisikip ang dibdib ni Noah. Nakikita niya ang saya ng mata ni Alisa, ang kaba sa mukha ni Daniel at ang mga tumag-anak na sabik sa susunod na kapitulos ng buhay nilang dalawa. Kung may sino man dito na may dahilan kung bakit hindi dapat maganap ang pag-iising ito, mangyari pong magsalita kayo ngayon o habang buhay na kayong manahimik. Dito parang naputol ang hininga ni Noah. Hindi siya relihiyoso, pero parang buong simbahan, siya ang tinitignan ng Diyos. Parang lahat ng sinabi ni Mia, ni Daniel at ng konsensya niya ay sabayang kumalam. "Noah anak, ikaw na ang bahala." Nanginginig ang tuhod niya nang unti-unti siyang tumayo. "Father," halos hindi lumalabas ang boses niya. "Sandali lang po." Unti-unting napalingon sa kanyang mga ulo. Si Alisa nagulat. Si Daniel nalalaki ang mata. Si Lola Corazon napahawak sa dibdib. Lumakad si Noah papuntang gitnang aisle. Hawak ang sobre, umiiyak. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang sarili niyang puso, parang tambol. "Binatielo, anong ginagawa mo?" Bulong ng ilang kapitbahay sa likod. Nang nasa gitna na siya, huminto si Noah. Hinarap ang lahat. "Tito, Ate Alisa,
Pasensya na po. Pero hindi ko na kayang manahimik. Tahimik ang buong simbahan. Kahit ang tunog ng electric fan parang nawala. Iningat ni Noah ang sobre. Ito po, iniwan sa akin ni Mama bago siya mamatay. Sabi niya, ibibigay lang daw ito kung ikakasal na si Tito Daniel at alam kong may kailangang lumabas na katotohanan. Dahan-bahang lumapit si Daniel sa binatilyo. Noah, mahina niyang sabi, nanginginig din. Anak, ano ba yan? Bakit ngayon? Tumingin si Noah sa kanya, punong-puno ng luha ang mata. Hindi ko alam ang laman nito, Tito. Pero hindi na ako makakatulog kung hindi ko ito ibibigay. Iniyawat niya ang sobre kay Daniel. Tinanggap ito ng binata, nanginginig. Halatang hirap siyang magpasisyon kung babasahin niya ba o itatago na lang habang buhay. Ano yan, Daniel? Nanginig na tanong ni Alisa na ngayon ay nakalapit na rin sa kanila. Huminga ng malalim si Daniel. Sa gitna ng katahimikan, maririnig ang pag-ubo ng ilang bisita, ang mahinang singhot ni Lola Corazon. Liham ni Mia, sagot niya. Kung ako ang tatanungin, matagal nang dapat itong lumabas. Pinunit niya ang gilid, dahan-dahan niyang hinugot ang papel sa loob. At habang binubuksan nito, parang sabayang ding binuksan ang mga sugat ng nakaraan. Hindi binasa ni Daniel ng malakas ang buong sulat. Sobrang mahaba, sobrang personal. Pero bawat linya nag-aapoy sa puso niya. Nakasulat doon ng isang katotohanang matagal na niyang alam pero pinili niyang hindi harapin ng lubos. Daniel, kung binabasa mo ito, malamang wala na ako. Matagal ko na sanang gustong sabihin sa lahat pero ikaw mismo ang umawat sa akin dahil takot kang masira ang buhay mo. Hindi ko na kayang mamatay na dala-dala ang kasinungalingan. Kaya sasabihin ko na ng buo, si Noah ay hindi mo pamangkin. Siya ang anak mo. Parang hinigop ang hangin sa simbahan. Kahit walang nagsasalita, ramdam ni Noah ang pagbabago sa atmosfera. Parang lahat ng mata tumitimbang sa pagitan niya at ni Daniel. Pinikit sandali ni Daniel ang mata, pilit pinapakalma ang sarili. Si Alisa, nanlalambot, nanginginig ang kamay. Noong mga panahong magkarelasyon pa tayo, bata pa tayo, magulo pa buhay natin. Nagbunga ang pagkakamali natin. Nagbunga si Noah. Pero hindi siya pagkakamali sa paningin ko, Daniel. Siya ang pinakamagandang nangyari sa akin. Ikaw ang unang natakot. Natakot kang malaman ng pamilya mo. Natakot kang masira ang pangarap mo sa pag-aaral, sa negosyo, sa kinabukasan. Kaya nang sinabi mong hindi ka handang maging ama, pinili kong huwag kang pilitin. Nagkasundo tayo na sasabihin sa lahat na pinsan kita at si Noah ay batang tinulungan mo lang. Pero habang tumatagal, nakikita ko kung gaano mo siya kamahal kahit pilit mong itinatanggi. At habang nakikita ko yon, lalong sumasakit na hindi mo kailanman matatawag na anak ang anak mo. Nanginginig na ang kamay ni Daniel. Ang mga bisita tahimik. Si Noah nakatitig lang, hindi makagalaw. Nang sinabi mong magpapakasal ka kay Alisa, masaya ako para sa'yo. Pero natatakot ako. Natatakot ako para kay Alisa na papasukin ang kasal na may malaking lihim. Natatakot ako para kay Noah na baka isipin niyang hindi siya naging sapat para ipagmayabang mo sa mundong ikaw ang ama niya. Ayokong ikasal ka na nakatayo sa altar na may tinatago. Kung totoo ang pag-ibig mo, kakayanin nito ang katotohanan kahit masakit. Kung tunay kang ama, tatanggapin mo si Noah sa harap ng lahat, hindi sa likod ng saradong pinto. Sa dulo, may isang linyang tumarak sa dibdib ni Daniel. Daniel, hindi kita kinamumuhian. Pinatawad na kita noon pa. Ang hinihiling ko lang bago ka magsimulang bumuo ng panibagong pamilya, buuin mo muna ang anak mong matagal nang naghihintay sa'yo, kahit hindi niya alam.
Nabitawan ni Daniel ang papel, napaupo sa pew. Si Alisa, hawak ang belo, nanginginig na rin. "Noah," tawag ni Daniel, paos ang boses. Na hindi ko maintindihan, tito, nanginginig na sagot ni Noah. Ikaw ang tatay ko?" Tumayo si Daniel, lumapit sa binatilyong ito, hawak ang magkabilang balikat nito. "Oo," sagot niya. Halos pabulong pero malinaw. "Ako ang tatay mo." At matagal ko nang tiniting ng anak, pero duwag akong aminin. Nag-ugong ang mga bulunggon sa simbahan. May shock, may galit, may awa, may iyakan. "Daniel," sigaw na Alisa, halos masamid. "Bakit hindi mo sinabi? Bakit kayo ko lang nalamang?" Tumingin si Daniel sa kanya, punong-puno ng hiya. Hindi ko amin. "Alisa, takot akong isipin mong niloko kita. Hindi ako proud sa naging desisyon ko noon, pero wala akong balak itago ito habang buhay. Hindi lang ako umabot, si Mia na mismo ang gumawa ng paraan." Lumapit si Noah kay Alisa, umiiyak na rin. "Ate Alisa, pasensya na po kayo. Ayokong masira ang kasal ninyo. Pero sabi ni Mama, ang kasal na nakatayo sa kasinungalingan, madaling mabuwag. Hindi ko alam kung tama itong ginawa ko." Tinitigan ni Alisa ang batang umiiyak sa harap niya. Ang batang akala niyang pamangkin lang ni Daniel, pero sa totoo'y bahagi ng lalaking pakakasalan niya. Mula sa labas, mahinang pumapasok ang liwanag ng araw sa stained glass, tumatama sa mukha nilang tatlo. Huminga ng malalim si Alisa. "Hindi ikaw ang dapat humingi ng pasensya, Noah." Mahinaon niyang sinabi, kahit umiiyak. "Wala kang kasalanan sa pagiging anak. Hindi kasalanan ang pagiging anak." Unti-unti niyang linapitan si Daniel. "Ikaw," tumingin siya sa groom, "ang may kailangang magdesisyon. Kaya mo bang humarap sa altar na to? Sa Diyos, sa pamilya ko, sa pamilya mo, at sa sariling anak mo nang hindi na nagtatago?" Hindi agad nakasagot si Daniel. Tumingin siya kay Noah na parang ngayon lang niya nakikita ng buong buo. Hindi na pamangkin, hindi na batang iba, kundi sariling dugo. "Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako," nanginginig na sagot niya. "Pero alam kong ayoko nang magtago." "Noah, anak." Tinitigan siya ni Noah, namumugdo ang mata. Ano po?" Mahinang sagot niya. "Kung papayag ka," malalim na hininga ni Daniel, "gusto kong simulan ngayon din ang pagiging tatay sa'yo. Hindi ko mababawi ang mga taong nawala, pero kaya ko pa ring gamitin ang natitira." Tahimik ang simbahan. Si Lola Corazon umiyak na ng tuluyan. "Anak, matagal ko nang gustong sabihing apo mo si Noah, pero pinili kong sundan ang kasinungalingan niyo ni Mia. Ngayon ko lang nare-realize, mas matagal ko lang pinahirapan ang sarili ko." Si Alisa humakbang palapit sa kanilang dalawa. "Kung ipagpapaliban natin ang kasal ngayon, hindi ibig sabihin wala na akong tiwala sa iyo, Daniel. Ibig sabihin lang, kailangan mo munang ayusin ang relasyon mo sa anak mo, sa pamilya mo. Ayokong pumasok sa kasal na parang intruder sa buhay ni Noah." Parang may humampas sa dibdib ni Daniel, pero sa halip na sakit lang, may halo rin itong ginhawa. "Pasensya ka na, Alisa," luha nitong sagot. "Hindi ka deserve ng ganitong kaguluhan. Kung maghihintay ka pa, hindi ko hihilingin. Sapat na sa akin na hindi mo kami tinalikuran sa oras na to." Numiti si Alisa sa gitna ng luha. "Kung kaya kong mahalin isang lalaking may lakas ng loob harapin ang kanyang kasalanan, mas gugustuhin ko yon kaysa sa lalaking perpekto pero peke. Hindi ako aalis, pero oo, ipagpapaliban natin ang kasal." Nag-ugong muli ang simbahan, hindi na bulunggong ng tsismis, kundi halo ng gulat at paghinga. Ang pari, tahimik lang na nakatingin, may mahinang ngiti sa gilid ng labi. "Mga anak," sabi ng pari, mahinaon, "ang kasal ay sakramento ng katotohanan at pag-ibig.
Kung sa tingin nyo, kailangan munang mauna ang katotohanan, iyon ang mas tama. Maaring wala tayong kasal ngayon, pero may milagro pa rin tayong nasaksihan. Tumingin siya kay Noah. May batang naglakas loob magsalita para hindi magpatuloy ang kasinungalingan. Iyan ay mas mabihira kaysa sa kasal. Napahaggulhol si Noah, pero ngayon ay may halong gaan. Lumipas ang ilang buwan. Naantala nga ang kasal pero hindi natapos ang kwento doon. Sa halip, nagsimula ang panibagong kabanata. Dahan-dahang inamin ni Daniel sa publiko, sa negosyo, sa mga kaibigan, na may anak siyang si Noah at na matagal na niyang tinuring na pamangkin. Hindi lahat ay madaling tumangkap. May ilan na humusga, may ilang lumayo. Pero sa bawat pag-amin, parang nababawasan ang bigat sa dibdib niya. Si Noah, sa una, hindi agad sanay sa pagtawag ng Papa. Madalas pa rin niyang masabi ang tito, tapos agad babawi. Paulit niyang ensayo minsan habang naglalakad silang dalawa sa parke. Walang pilitan, tawa ni Daniel, pero baka sa mata ang saya sa tuwing naririnig iyon. Kahit anong tawag mo, alam kong anak kita. Si Alisa hindi nawala sa buhay nila. Patuloy pa rin siyang dumadalaw, sumasama sa bonding at unti-unting nagiging parang ate at kaibigan kay Noah. At nang dumating ang araw na muling nag-aya si Daniel na pag-usapan ang kasal, si Noah mismo ang unang nag-abot ng imbitasyon. Ate Alisa, nakingiti niyang sabi, "This time po, sasama ako sa unahan bilang anak, hindi na pamangkin." Humagulog si Alisa sa tuwa, nayakap silang mag-ama. At sa araw ng ikalawang kasal, mas simple ang seremonya. Mas kaunti ang bisita, mas mapayapa ang simbahan. Pero para kay Noah, mas totoo. Habang naglalakad si Alisa sa aisle, tinitignan niya si Daniel na ngayon ay hawak ang kamay ni Noah sa tabi niya. "Handa na ba tayong lahat?" Biro ni Alisa nang makarating sa altar. Ngumiti ang pari. "Sa tingin ko, mas handa na ngayon kaysa dati." Nang muling dumating sa parte ng seremonya ang linyang, "Kung may sino man dito na may dahilan kung bakit hindi dapat maganap ang pag-iisang ito," napatingin ang pari kay Noah. Ngumiti si Noah, umiiling. "Father, wala na po. Lahat ng dahilan nabasag na ng katotohanan." At sa pagkakataong iyon, walang batang tumayo para pigilan ang seremonya dahil wala nang lihim na kailanang ipaglaban. Mga kaibigan, salamat sa pagsama namin sa kwento ni Noah, ni Daniel, ni Alisa at ni Mia. Isang kwento ng binatilyong nagpatigil ng kasal, hindi para sirain ng pag-ibig kundi para iligtas ito sa kasinungalingan. Ang sobrang hawak niya sa gitna ng simbahan ay parang konsensyang matagal nang nakatago sa bulsa ng maraming tao. Sa bawat pamilya na may lihim na pilit tinatakpan, paalala ito na mas mabigat mabuhay sa kasinungalingan kaysa harapin ang totoo. Sa bawat magulang na natakot umamin sa pagkukulang, patunay ito na may lugar pa rin para sa ikalawang pagkakataon kung handang humingi ng tawad at manindigan. At sa bawat anak na lumalaki sa tanong, nagpapakita itong may karapatan kang malaman kung sino ka, saan ka nanggaling at gaano ka kamahal. Kung ang kwentong ito ay nakapagpigil sa hininga mo, nakapagpaiyak o nakapag-alala sa iyo ng halaga ng katotohanan at pamilya, huwag mong kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Baka may isang Noah sa paligid mo na naghihintay lang ng lapas ng loob para magsalita. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapakilo sa iyong damdamin. Mga kwento ng lihim, pag-ibig, pag-ako ng kasalanan at kagandahan ng pagpapatawad. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Hanggang sa muli, pumili ng pag-ibig na totoo kahit masakit kaysa sa kasal na perpekto pero nakatayo sa kasinungalingan.